is good, His mercy sure. The Lord is good, His love remains. Mayang hapon kanatong tanan na may suon. Dagong mapasalamat kanako sa pagsaulog nako sa ikalima ka tuig isip ko sa kapari. Kauban ako sila Father Charlie natuwa karon sa Manila, si Father Carloy na karon sa seminary, ug si Father Anthony Bagto na nasa katedra. Kaniupat na ordinahan panahon sa huli among bati na isang kamahirap ang nangambo kay hindi ang number, pero first time ko na online ang ordination o 12,000 na naka-views niya ito. O iba katulig ang ginabay, kanina usap ako, nagpasalamat kauban sa mga isong pali kung kaninin nabigahirong oras alang sa pagikuban, sa pag-ampo, kung pasalamat niya ito sa Diyos. Sa ngalan sa Anak o sa Espiritu Santo. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo gagugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo maana kanini. Maana sa kanini. Mga igsoon, nalumanan kita ang pagsaulog ng Santos na Misa ato karong panayon ngadto sa Dios ang kapasayloan sa atong mga sala nga nakita. Ikaw kami padala ang pag-ayo sa mga may sulod, Ginoo kaluhi kami. Ginoo kaluhi kami. Ikaw kami anhirong paggawa sa mga makasasala, Kristo kaluhi kami. Kristo kaluhi kami.
ikaw na nagalipod sa tuo sa amahan aron pagpagamaalan ka namo. Ginoo kaluoy ka. Ginoo kaluoy ka. Kaluoy ano kita sa Dios na makalagabong sa lanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadalo na kita niya nagto sa kinabuhian. Himaya sa Diyos dito sa langit. Santos nga Amahan, nagpiling ka kanamo ding tulod sa atong pahanungdan aron mahiusa ako sa walay katapusan nga pagpapari sa imong Kristo o aron mag-alagad sa imong simbahan. Itulod na mahimo ako na makanunayon o makaabot na magwawali sa Ebanghelyo o mahimo ako na matinumanon na tinghatag sa imong mga sakramento. Kini among ipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong nanan, nga buhiyong hari ba kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon sa Exodo. Mibiya si Moises umilusog sa bukid, dala ang duha ka papan at ipahinumdum nga may sulat sa luyog-luyog. Ang naghimo niya itong papan mao ang Diyos, ug ang naisulat niini gikulit sa Diyos mismo. Nadungog ni Josue ang kaduliang sa mga taong miingon siya kang Moises. Nadungog ko ang kahog na iyon ng ubat sulod sa kampo. Si Moises mingon, dili ka na kagahog sa kadaugan, ikagahog sa kasukanan, tungod sa kapilihan, kundi mga panag-awit ang akong nabati. Sa dihan nagadoon na si Moises sa kampo, ug nakita na niya ang dating baka, ug ang mga tao na nagsayaw, labihan niyang sukuan. Gipusgang niya ang mga papan nga iyang nidala, ug napusgay diha sa pilan sa bukid. Unyang gikuhan niya ang dating baka nga ilang gihimo o gidauban kini. Unya iyang
ipaidog mo o isabol sa tubig, o ipainom niya kini sa katawan sa Israel. Giingnan niya si Aaron, unsay gihimo kanimo niining katawan, nga giangin mo man sila paghimo niining makaligisang sala. Si Aaron mitubag, ayaw kasuko na ako, na sayong kabitaw nga gusto rin sila, nga magbuhat o lautan. Mingon sila kanako, himuhi kami Diyos aron mao'y mangulo kanamo, kay wala kami masayo kung sa'y nahitabo kang Moises, nga mao'y nagbuha kanamo sa Ehipto. Giingnan ko sila, dadang nga kanamo ang inyong bulawan, o busa, gihatag nila kanako ang ilang bulawan. Unya giitsa ko kini sa kalayo, bitungha kini nating baka. Pagkasunod daw, si Moises mingon sa katawan, nakahimo kamo makalilisang sala, apan karon mutungas ako sa bukid ngadto sa Ginoo, basin pagmadali ko ang Ginoo sa pagpasaylo sa inyong sala. Mibalik si Moises ngadto sa Ginoo mingon, pagka makalilisang gayon sa sala nga nahimo niining mga tawanan, naghimo sila o Diyos nga bulawan aron ilang simbahon. Apan pasaylo ang taon sila sa ilang mga sala. Kung dili ka makapasaylo kanila, papasa sa inyong listahan ang akong ngalan. Ang Ginoo mingon kang Moises, ang ngalan sa nakasala kanako mo'y akong papason. Karon lakaw, dada ang mga tao sa lapit nga giingon ko kanimo. Ayaw kalimot nga giyahan kamo sa akong anghel, magagiya kanimo. Apan hinikabot sa hustong panahon, silutan ko gayon sila tungod sa ilang sala. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang atong mga kanigulangan naghimong baka dito sa hulog, o nagsimba sa kalarawan nga tinunaw. Ilang gibaylo ang ilang himaya sa larawan sa katuro nga mukha o balin. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Nalimot sila sa Diyos na nagiluwas kanila, na naghimong dagong mga buhat dito sa Ehipto. Katingalahang mga buhat dito sa yuta sa Ham, makalilisang mga butang dito sa dagat na pula. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Unya miisto siya sa pagpuong kanila, apan si Moises ang iyang pinili. Mibarong karon pagpangamuyo alang kanila, aron pagpuy-puy sa ilang makalaglag na kapuo. Pasalamati ang Ginoo kay siya maayo. Ang Ginoo maanaa kanimo. Maanaa sa kanimo. Ang Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaw ikaw, Ginoo. Uniya misugilon si Jesus kanila laing sambihan, ang ingharian sa langit, sama sa liso sa mustasa. Ang labing gamay sa tanang liso, ikuha kini sa usa ka tawo ug ibugas dito sa iyang uma, o sa pagtubo na sa maong bihi, nahimo kini nga labing dako sa tanang kanon. Kini nahimong kahoy o malupa ang mga langgam o nagasalag sa ilang mga sangat. Si Jesus isugito na usab og laing sambihan, ang ingharian sa langit sama sa ipapatubo sa pan. Ikuha kini sa usa ka babae,
o isagol sa usa katakos nga harina hangtod mitubo ang tibuok minasa. Si Jesus migamit og mga sabbinay aron pagsugilon niining mga butana ngadto sa mga tao. Wala siya gisulti kanila bisan unsa, kundi pinaagi sa binay. Ihimo niya kini aron matuman ang gihimon sa mga propeta. Mugamit ako mga sabbinay kung makigsulti ako kanila. Sugilan ko sila mga butana nga wala pa ibaluli, sukad mabuhat ang kalibutan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahil ikaw, O Kristo. May suon, dito kaayo ang Ebanghelyo karon. Kasi kung nungkok since kagahapon, si kung nung na sa kaya kung pwede i-share, kaya mahandlok na kita kay naman na rin mga tao. Mga kuya na ko, smile na sila dito. Sakay, di pa kaya mawala ka na ko ang kapitaw. Sometimes malikot ko, pari na ko. As I celebrate my 5 years as a priest, tinuod nga nahimo kong pari pero sulod din ako adunay mga struggle sa kinabuhi. Dili biya ako perfecto mga igsoon, tao lamang ako. Masayo, usahay, usubra, na usay ang kulangan. Pero in general, I am prone to mistakes. Ang usa lamang na nakapatindog kanako taliwala sa daghang mga pagsulay na atong nahiaguman, mao ang inyong mga pag-ampo. Mga pag-ampo sa akong mga kuya na pari. Ang pagsalig sa atong arsobispo, isip among amahan, o ang gasa nga dili mapugngan nga gihatag ni Kristo sa akong kinabuhi. Ngayon usab kanatong tanan. Mga igsoon, ang atong Ebanghelyo nagisulod sa duha kaayo kalindot kaayo ng mga sampingay. Ang sampingay sa usa ka liso nga mustasa o ang usa ka hari kanayon. Yes, ipapatubo. Nindot kaayo tungod kay suwak kay siya sa akong kinabuhi. Nagsugod ang akong pag-interes sa pagkapari. Pero bigyan ako ni ibalik-balik, wala sa vocabulary na ako magpari. Ang nasa akong vocabulary number 1, negosyante. Kaya nadala man ako sa akong mama, sa akong lola na side, na negosyante man to sila. Pero, kung gini akong nakita, akong gitawag ka ni Kristo, na mualagad sa special na paagi, dili ka niya lungan. Dugduman ako, itong istorya nako nga text ni Father Datoy, kanas Father Datoy, di ba na sa pari, uban mas anakan man ko. Ang among paris priest to si Father Ricketts. Nga kaming duha, sakristan, siya akong sakristan mayor, ako yung assistant. Nga sa punto nga na pari siya, siyempre ako, text ko sa iya, kay barkada man may nga nakupads. Kana, so mamaagi para makasulod sa seminary. Tubagin sa pag-exam ani anak ito. So akong gisunod, pagkita na mo, ang kupad salamat kay sa imong kwan ha, hindi ka ng pag-text kay nagiyahan ko, kaloy sa ito nakapasan ko, ngayon sa nas ka na, sa tinuod lang nas, swerte na sa keto, kay katong iyang SIM card, isuksok na ito niya, kay nagkuha na siya o number sa iyang kailan, ito siyang karaan na SIM bag. Nga tingala na isa, kay abi mo niya, 1 year nang walay gamit-gamit, nagkasignal paghihapon. Natingala ko akong simpak, 6 months wala na kuludi, nawala man. So naginuktok ako sa kilig, ngaraling ko, Lord, imo ba ning plano para ka nako? Tuod, nabati na ko ang tawag sa Diyos, pero sama sa liso sa mustasa, gamay ra dyan. Murag, alien kay kanako ang kinabuhi, adulog sa pagkakari. Although sa Kristan ko, since elementary hangtod nag high school ko, pero nalaging lahi ang mga paglantaw na ko. O dito nagsugod ang akong tawag, nabati na ako, o akong i-accept. Dugay nang itawag sa Diyos ako, naglikay-likay lang ko. Matuon sa sige shopping, nabalik ihapon diha, padulong sa pagkakari. O butong ako nadumduman ang istorya ni Propeta
punas tungod sa iyang nagahikulo, itukob sa isda, dagiluwa dito sa lugar diin siya ipadala sa misyon. Nakusap sa tumang likay-likay, nibalik ug dito ra gihapon sa sugkaran padulong sa pagkapari. Ug tuod man ang akong oo gamay pa sa dihang gitawag ako. Kung niabot ang punto nga giordinahan kami, hadlok pa itong ordination namo kay 2020, the height of COVID. So, before ipadala pa Miss Manila, na-stranded pa ganito ang among program na 2 months, na himong almost 4 months. Yan, ito pa ito kayo kay wala pa aeroplano at tunga time. Katulo na cancel ang among flight. Kay kumuha ka sa una, di ba, magsuot mo ka itong murag gawon, nga init kaayo. Grabe distansya sa aeroplano na cancel. Salamat ko sa akong mentor kay gitabangan niya, gitransport me from Manila to Cagayan de Oro using van sa Department of Tourism. That was the time na lecture ko dito sa tungkol sa akong pastoral. So gihatod ni diri murag gift namo nga makita ang journey at 36 hours na journey namo from Manila to Cagayan de Oro. Nakita na mo nga, ang dalan luwag kaayo, pero way tao. Sa mataglabay na mo sa mga komunidad, ang mga tao makita ni mo nasa ilang mga tagsa-tagsa ka mga bintana, mag-ana, tungod sa kahadlong. Huwag nabati na mo ngay anak sa nandagan sa among kinabuhi sa journey na mo. Mutanaw ni sa gawas, mahadlong ni, tungod kay ang nabati na mo ang responsibilidad, ang tawag sa Diyos. Nami kahadlong tungod kay sa among pagkakami, dili pa magiging kami convinced 100%. Ga-struggle ta. Mato pala, gatsatsya pa ang oo o dili. No? So, ikot niya ito padulong magkapari. So, i-accept na mo nga siguro kita mga ordinahan next year pataan. O sa pagbiyahe na mo din smooth sailing niya mahinsuon. Walay mga nagpara, diya sa dalan, naman ito yung mga checkpoint. Kada labay na mo, magbabay lang ang pulis at kalahos mo. So, yan na din ko nga, siguro, ang plano sa Diyos para kanamo na matuman kayo. Ang itagpaagi ang Ginoo, pinaagi sa mga instrumento yung ipadala. Kung niabot bidiris Cagayan de Oro, that was June 12, Independence Day. No? Independence Day. Sa una-una po na ako, Independence Day po na mo uman pagka-quarantine dito for almost 4 months. So pag-abot diri, ang unang kitabo sa mo si Bishop Tony. Kung wala palagi ang quarantine, doon lang sa namo. Na kami po naghadlok kung doon sa iya kay ikan din sa gawas. So sama niya na, ang Ginoo mong itawag ka, dili tungod kay andam ka. Kung dili tungod kay anaas siya, muuban kanino. Sa akong kinabuhi, sa pagtawag niya, kanako nasayon ko nga dili pagid ako andam. Daghang mga kakulangon, pero ang pasalig sa Diyos, alin, ug sunod ka na, nga sa ato pa, salig, kay anaa ako, nag-uban kanino. O dito ang gamay, na liso nga nitiso sa akong kasing-kasing, ni hinay-hinay o lambo. Karon dili ko makaingon nga dako na ang liso nga gitanong sa Diyos sa akong kasing-kasing, in relation sa akong pagkapari. Pero I can say, na naana siya mga dahon, naana siya mga ugat na lawong, taliwala sa giagian niya ng mga problema, nagpadayon siya hinay-hinay pagtubo. O inga na usap, ang seminaryo na himong tanong diha sa kahayan, ang unang misa, pinaagi sa pagbaylo sa binhi sa altar. Nabati na ko, the first mass after my ordination, di mapugnan ang luha na mutulog. Isag muna-muna na yung tago-tago, nagyod, mutuwaw ang luha. Dili tungod sa kahadlok, dili tungod sa kanang problema, dili tungod sa kalipay, na wala na mong i-expect na maordinahan ni during those times. That was July 28, a month before the installation of Archbishop Joe to become the next Archbishop of Cagayan de Oro City. So, grabe ka, special niya. Ang nag-ordina na mo si Bishop Tony, o naapod si Bishop Joe as a transition bishop. So kami nahimong transition
ng mga naordinahan. Both si Bishop Tony o si Bishop Joe nga naa. O kini naghatag kanamo o kasiguruan na sa among pagdawat, isip, okasyon sa pagkapari, ang ordinasyon ni pasaling ang Ginoo ni ana siya o ayaw na mong kahadlok, duha ka bishop akong ipadala to ease the burden, to ease the anxiety. Tungod kay katong nga time daghan taas kaayo ang anxiety tungod kay dili ka magagawas basta-basta. Kadumdum ko, every municipality, every barangay na ikaugalingong mga checkpoint. Pero matod pa nila, kung pagbuod sa Ginoo, walay magapugo. Busa na ordinahan kami. Kung diha sab sa akong kinabuhi, isip ko sa matutudlo no? Sa akong pagkapari, ginagaan kong chance na makatudlo. Nagtudlo ko karon sa Xavier University, sa Lourdes College, sa graduate studies. Sa Xavier, natudlo ko sa MA History, sa Lourdes, sa MA. So, medyo bugat-bugat, pero diha sa akong pagpamalandong, sa akong pagsulat, sa akong mga lesson plan, sa akong mga outline, summary, sa pag-prepare na ko sa mga lesson, diha sa ako'y tudlo sa akong estudyante, I realize na kining tanan, dili lang di ay para ma-function ako akong pagka-maestro instructor. Batungod kay ang Diyos mihatag ka na opportunity na ako i-conquer akong fear. Anong fear of facing the crowds, fear of bitaw sa kay isulti, lahat ay sakto maghali akong isulti. Kini naghatag ka na ako na usa ka panagtagbo diha sa akong kinabuhi o kang Kristo nga ang iyang ingon, alin, ug salig ka na ako. Salamat usab diha sa Dios. Diha sa akong kinabuhi isip usa ka advokasya diha sa Heritage. So karon part man ko sa Heritage Research Group sa UST. Sa matag adto nako sa mga karaan, mga ubak nga site sa simbahan, sa mga karaan nga mga libro, kanang magbasa kong mga manuscript ng mga Espanyol. Bisan tuod karaan, saka na ko diya sasaan sa simbahan, isaka mo ko sa atong anak, kaya nagsorbin. Na-realize na ako nga, kining mga simbahan, na mga party nga nangaguba, mga libro nga nangaguba, mao kinay akong kinabuhi sa una. Kinabuhi nga tungod sa sala, naguba, nasalaan, ug napuno sa daghang mga problema. Pero sa dihang inay-inay sa prepare, mausap kini ang kinabuhi, nagihatag sa Dios kanako ang kabag-uhan sa akong kinabuhi. Ang usa ka libro, kung maguba siya at ayuhon, dili man siya mubalik sa iyang paraang pagkasiya, pero adunay kabag-uhan. Ug mo niya akong nabati sa dihang as I journey sa akong pagkapari, klase-klase ng mga problema, klase-klase ng mga challenges, klase-klase ng halubilo sa nagkanaiyang mga tao, na mga estudyante, na mga politiko, na mga akademisyan, ug daghan pa. Nakaingon ko na usa ra gid ang akong nabati ang kalipay. Kalipay tungod kay natagaan kong oportunidad na maagi ani o usa ka karaan imahin ako nakita na nagaparimahin kanako. Usa ka guba nga retablo ang usig sa mga pahina niya sa libro sa mga archives na himong sinugdanan sa akong kalipay o sa mga tao na akong na-encounter. Sa mga tao na akong na-encounter, dili tanan nag-appreciate ha? Kasi makaingon mga grabe sa Father, dili tanan. Katunga ni Ana, naapoy mga tao na wala nag-appreciate. Labi na kung magmaymay na ka sa insakto nga buhaton. Wala mo kuniingon nga kami mga pare magwali mga perfecto ni. Kini mga pagwali na mo, it is also a reminder for all of us. I-remind na mo mong kaugalingon. Na kung ugaling kaniya mong isulti, wala pa na mong nabuhan. I-remind na mo nga buhaton na mong kini. Muna na ang usa ka kabahin dili lang diha sa usa ka parte sa simbahan na guba, kahoy man o metal, kundi ang buhi nga paghandom sa Dios nga nag-uban kanato. Ining Santos nga Misa, as I
preside sa mga santos nga misa, lain-lain ang akong gaka-experience, no? Usahay, bation ako na mangurog ko, ambot nga no, mangurog ko, pero sulod sa akong kasing-kasing, murag init nga gadusok, nga padayon. O mausap kini ang akong gibuhat, nagpadayon lamang ako sa akong panaw. Masayod ako nga dili pa perfecto pero maningkamot. Kumbaga sa gamay nga liso nga gitalong diha sa sayuta, kanunay lang natong bubuan. Ug mura pud ni ang akong ginabuhat, gibubuan ako ang liso nga gitalong sa akong kasing-kasing. Kay nasayod man ko nga ang Dios mohatag kanunay sa iyang panabang. O diha pod sa kasakit o dili masulti sa mga pulpito, o dili likod niini sa akong kaugalingon na paghilat niya atubangan sa Blessed Sacrament sa mga gabi nga akura nagsulti sa Ginoo. Mo gini kanang considered man ako ni nga sa kompleto sa Ginoo ka kanang itong rigid na rigid na schedule niya. Batiun yung mga tagtulog ka oras na imong tulog, may hingog yung Lord, tarong ba ko nga pari? Sometimes I ask myself, Lord, am I doing the right thing? Kasi sa akong pagkapari, daghanon kong nadala mapalayo kanimo. Gadaut, self-doubt. O maukini nga, makapangutana ako, o siya utubag, pinaagi sa mga tao, sa tingog, sa bata, nga nakadawat o blessing ka na. Pag-blessing ko sa mga bata, salamat Father, salamat Father. Munang tubag sa Ginoo, tubag sa akong pangutana, tarong ba ko mapari Ginoo? Ako ba napuwi ka na ng pagkapari? Pero madungog na akong bata ninyo, salamat Father, salamat Father. Murag matandog ko sa mga idaran o mga tigulang na mihilak diya sa kumpisal, no? Kanang salay ko nga mitapik sa abaga namin nga sila, Father, salamat, anak diri. Munang response sa Ginoo nga, o ang imong gibuhat, padayon, dublihain ang pagpaningkamot. Anaa ang usa ka gamay na patubo o kini mga butangan tapik sa mga laiko ministro nga mapabag sa misa, mga pasalamat sa mga bata, mga pagsalig sa mga tigulang na sa kumpisalan, mao kini ang yes na gihatag sa Dios sa akong kinabuhi aron mutubo ang akong pagtuo pagsalig diha sa Dios. Ang akong mga tinguha o mutago apan mugiya sa tibuok pan sa akong misyon. Kaya aron ang pan sa akong misyon mutubo. So ngayon suon, sa panapos, kining binhi nagpadayon, karon ikalima ka tuig, akong ipahibalo diha sa Ginoo, akong ipadayan nga Ginoo salamat sa binhi nga akong nadawat, naghatag sa bagong kinabuhi, kung may unsab sa purpose. Nakadumdum lamang ako sa dihan, when I was 7 years old, nabanggaan ba ako mga iso? Nabanggaan ko sa sakyanan itong van sa una. Kita mo ng L300 nga van. Napalitong itong nilito lapit para pabuton lang. May nga na, nabanggaan ko anak. Kumuni ang van, na ang front nga ligid, ang back nga ligid, nakos ko nga. At tapos mga tao, patay ang bata, bigsa. Sugod niya itong panahon na nagsigod pangunta ng Lord. Anong gibuhi ka man po ni Lord? Sa kayo mong ihatag ka na ko. Sa iyo lang mahalo ko. Tungod kay gitagaan ko kinabuhi sa Ginoo. Pero wala ko nakadungog ni isa, nagibati na ko kahadlok tungod kay maningil ang Diyos sa iyang ihatag na kinabuhi. Ako lang agabati na at first kahadlok, pero sa katapusan, at the end of the day, kalipay, kainit sa kasing-kasing. Muna makayong salamat kaayo Ginoo. Kay uban sa imong pagsalig, aniya usab ko mga kuya na adiri. Kini sila una magiging ako sila, no? Pero ang ilang presensya nga igsuon, mo'y makahatag kanako isip bago nga pari sa pagpadayon.
Kay makita na ko sila, labi na si Father Elcon, pinakabata rin mo si Father Elcon. Mo remind din na siya sa ako, ana lagi na yun. Padayon lang, taas na akong edad, pero parit ihapon ko. So, si Father Ramir, ang gikan po rin si Father Joe. So, pareha po ng batangon. Of course, itong parish priest, si Father Nathan, no? Nga kanunay, sa puro tao, si Father Satur. Sa iyang, uban sa iyang mga vlog, no? Kani sila, ubang mga pari, na ako mga higala, mga mentor, sila may pasali sa ilang presensya, ayaw kabalanga. Wala ka nag-inusala sa imong biyahe, anaan kami. O uban, sa inyo mga igsuon, nga niya karon, akong paningkamutan ay padayon, ang pagtubo, bisan hinay, bisan lisod, kay bisan pa gamay ko kung si Kristo ang motubo sa akong kinabuhi, ang gingharian sa langit, anaa sa akong mga likod. Usa, padayon sa inyong mga pag-ampo igsuon, kaya akong pagkapari, dili tungod kay ana ako'y kapasidad, dili tungod kay na ako'y mga talento o mga skills. Ang pagkapari nako maniabot ko hantod karon tungod sa inyo mga pag-ampo. Kinahanglan namo ang inyong pag-ampo matag-adlaw sa pagtubag namo sa tawag sa Dios, sa paggahin sa among kasing-kasing para sa Dios. Dili na ako ni mahimo kung ako lamang. Pasalamat ko sa inyong panabang sa inyong mga pag-ampo. Kanunay ninyong pag-ampo para kanan. Kung maginampuay kita mga igsuon na muabot pa ko sa taas-taas na panahon, isip ko sa kapari. Kung ginagpangandoy no, maparihas ko kang Father Elcon ba, 32 years na Father mo. 32 years, tulog ka dekada o duha ka tuig, imagine. Ako, kasuwar ko, pagin ko siya kumingking. Siya, anara, siya nag-smile, di ba? So, kaning agri mga pare, karon hindi akong ganang tao na mapadayon lang ko, ubaklay, uban sa pagsalig pag-apo sa Diyos. O talang Ginoo may nagtawag ka na ko, siya gayon ang mugiya ka na ko. Kaninong tanan, dagang salamat sa iyong pag-ampo, o dugang pag-ampo para ka namong mga pare. Aron kami makatuman sa among isahadihan sa Diyos. Paghatag sa among kaugalingon, aron sa pagservisyo sa katawhan sa Diyos. Sa pagpadayag sa among gugma para sa Diyos, pinaagi ka ninyo. Dagang salamat o maayong hapon kanatong tanan. Palihong manindo, ni ining pangiling ni Santa Marta, atong pangayoon sa Ginoo ang grasya sa pagkamakugihon o pagkamabi-abihon sa uban, sa matag pag-ampo mayroon kita. Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nalihok diya sa pagpangalaga sa simbahan, magmatinud-anon sa pagsangyaw sa gugma sa Diyos, ngadto sa tanan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga alagad sa gobyerno, mutuman sa ilang mga katungdanan, diya sa diwa sa gugma o pagpangalaga, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Na kita magmanggihatagon sa pagpaambit sa atong kaugalingon ngadto sa uban, sama sa gipakita ni Santa Marta ngadto kang Hesus, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang mga masakiton ug mga tigulang, mahatagan ug pagtagad ug pagbulig gikan sa ilang kabanayan ug mga kahigalaan, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga magtutuo nga nangamatay, nga nangalagad ini kinabuhian, makaani sa mga bunga sa ilang paghago dito sa langit, mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Ginoong Diyos, nag-ampo kami alam sa Espiritu sa pagpangalaga. Himua nga ang among kinabuhi o mga buhat, magmabungahon nga makita niya sa among pag-alagad kanino o sa uban, kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen.
Mga igsoon, pag-apo kamoro na ako ang inyong mga sakripisyo, dawaton ka sa Diyos na mahal, na makakagapo sa kanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibok niyang santos. Santos kayo ikaw, Ginoo ang tuburan sa kanang kasantos. Ipadala ang imong Espiritu, aron kang santos niining mga gasa, aron mahimo kini alam kanan. Nanawas sa dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagkasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upang. Mipasalamat kanino, itikas o mihatag niining ngadto sa mga tinunan o pino. Dawata, kinininyo nga tanan o gana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan, alam kanino. Sa samang paagi tapos ang kanihapon, mikuha siya sa kanis, ni pasalamat kanimo pag-usap, o mihatag niini ngadto sa mga tinunan o bigo. Dawata kini, o Panginoon kamong tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasay, buhata kini, aron maghandog kanako.
Kini ang misteryo sa pagtuo. Arong paghandog sa kamatayon ng pagabanhaw na Yesu Kristo nagahalad kami kanimo Amahan, inipan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas sa dugo ni Kristo, magkahiusa riya sa Espiritu Santo. Pinagdumi ginuwang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahimpit kami diha sa gumo. Uban ni Leo ang Papa, ni Jose ang mga Arsobispo, o sa tanang mga pari. Inong dumiusap ang among mga isod nga nangamatay, malahumon nga mabanhaw sila, ug ang talang nangamatay diha sa iyong kaluoy, daghang silang tanan sa pagsutong sa kahayag sa iyong nawa. Kaluwi kaming tanan, himuha kaming amayan na makahambit sa kinabuhitunghay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Diyos, ni San Jose, iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan ng mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayanon, pinaagi ni Kristo, imo nga. Pinaagi kaniya, uban kaniya, o diha kaniya. Ihatag nganha kaniya, makagagahon nga Amahan. Diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dumugog himaya, hangtod sa kahangturan. Karon mag-ampong kita sa pagkamahan, pagkabito ng mga pulong, nga gitudlo ka nato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kami luwason sa kanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala. O mahilayo sa tanang kasama, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo amo manunubos. Amen.
Kristo nagingon ka sa imong mga apostoles. Ang kalinaw, ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala. Kundi ang pagsalig sa imong simbahan o sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi o hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Maanaa sa Pero kanila. ito'y pakita ang timaan sa atong pananginig sulit. Kalinaw sa usan-usan, maayong gabi ka namin. Kini si Yesu Kristo ang Kordero sa Dios nga nagawagtang sa sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa atong Ginoo. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo. Apani pamulong mo lang kung mamahal ako.
Magampong kita. O Ginoo, alang sa himaya sa imong ngalan, sa tinuig nga kasumaran sa sinugdanan sa akong pagkapari, nagasaulog ako nga malipayon sa misteryo sa pagtuo, aron sa tinuray mahubad ko sa akong kinabuhi kadtong mga misteryo nga akong gibuhat dinhi sa imong altar. Kini among ipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Pagampo ngadto kang Jesus Nazareno. Jesus Nazareno, sa among mga kalisod, Tabangin kami. gikan sa among mga kaaway sa among kalang, Luwasa kami. sa among mga kasaypanan, Lamlagin kami. sa among mga pagduha-duha o mga pagantos, Upaya kami. sa among pag-inusara, Ubani kami. sa among mga sakit, Ayuha kami. kung adunay magpasipala kanamo, Dasiga kami. sa mga pagsulay, Iiway kami. sa panahon sa kalisod, Liguna kami. sa among mahal nga kasing-kasing, Higugmaa kami. sa imong walay kinatubang gahom, Panaliglig kami. o sa takna sa kamatayon sa imong mga kamot. Dawata kami. Amen. Salamat mga igsuon sa pag-uban niyong kanako sa pagsaulog ko sa akong anibersaryo sa akong pagkapari. Salamat sa atong mga liturgical ministers, kami uban o iduyong kanato kung nag-alagad sa pagservisyo ni Ining Santos ng Eucharistia. Salamat usab sa akong mga kauban at pari, no? Para sa wala na kaila-ila na kami. Si Father Elcon, si Father Ramir, ang Paris Priest sa Puntod, si Father Jojo, ang Assistant Paris Priest sa Bugo, of course si Father Sator, o si Father Nathan, na itong Pura Parupo diri, o Bukay General. Ako sila, salamat mga Fathers, o matod kanila, uman sa Misa, La Misa. Salamat usab sa Rivera family, no? Sa ulit taon sila. Saan nila sila sa ako sa una. Nalimtan na ako ba na ipadumduman na yung mamali. Father, saan ito pizza? Wala. Salamat kaayo Rivera family sa paghatag sa isa kalikson, no? So, abot ni nila sa ilang o sa mga higala nga akong i-invite na nakakaroon dalhin ang mga taga-Lourdes din ako ay mga taga-Couples for Christ o kanatong tanan na nagigiuwi sa uban sa naka-live din taga-Rano. Salamat na Ate Gina o sa iyong kauban na text ko sa Ate Gina nga, Father, sorry, wala ko naka-cover sa imong isang kunya ko man nagasintong media atin siya ha? Okay, dayon yun. So kanatong tanan, atong palakpakan ng Diyos sa magkusog. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaw sa kani. Uban sa ako nga isumpari, kami muhatag kaninyo panalangin. Ang Diyos na maagahom sa tanan, ang Amahan, Anak, o ang Espiritu Santo, hukom sa luta o kaninyo magpabiling hangtod sa kahangturan. Amen. Ato ng nahalagang Santos na Misa, dada ninyo ang ugma o kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Pinili ko ang tinira, ikaw
naagi magapagsulay. Kaya ako nakagikuana. Pero akong gibatunan, wala gid ang pagligo sa pagtuo kanaawan Ginoo kana. Akan ginapon sa ilansang sa krus. Ilan si taga-amo nga, taga-amo wagi taga-taglipa. Taga-puti mo kritekas, ilansang ka na sa krus. Muyo na ako nga, dugay ako ilansang sa krus. Gani ako, sa dalos mga pari, magtambag nga, ayaw mong kahadlok, ayaw mong kaunaw, kung doon ay matawag na ito, magidaw-daw mo. Kaysa tinuray lang, napari ta, dili sa atong gusto, kaugalino. Napari ta, dili, tungkol sa atong ginikanan, dili kita, napari ito mo itawag na sa Diyos. Amen. Salamat, magandang po. So, aside from Father Alcon, basing here, nasa na kay message for Father Jonas po. Tambang lang din na po isip magulang ni Father Jonas. Ang tingin ng iting pagkapari. Ang tingin pagkapari, kaya ang tanan ang naabot sa imong mga kamot. Assurance sa itong pag-amping sa itong pagkapari. Ang pinaka maayo sa pag-amping uban kayo sa pag-ampo sa Ginoo. Amen. Amen. Kaya ang tanan mamahimong malikod ang atong pagpangalagan bisan pag-unsang pagsulay kung kini napuno-puno po sa grasya sa Diyos. Amen. Hello, ma'am. From Royce College. Ako gina mo hindog, ako kay Tigula. Mubura among panagilan ni Father Jonas, pero valuable sa amo na binagid sa among grupo. Gamay rami, pero na-feel na mo ang iyang presence na tinuod yun, ang iyahang pagkapari. So ang ako rin yung ikatambag ani niya, palayo din sa mga panunay. So, we will continue praying Father Jonas. Hinautunta nga magpabilin siya pagkapari. Basta masuporta lang yung minimo dre. Just enjoy and relax. Okay, maulang ito. Dili lang sila ma'am ang kinanglan makampo, but tatanan, atong iyang po si Father together with sa uban pa nga mga pari nga mula hutay sila mamaluyong Ginoo. And kasi sa tour dalawang Mayong gabi sa tanan. Suna ni Suna. Father Jonas, congrats. So, actually sa Father Jonas, kaparintin na mo siya. Kaya anakan mo siya. Kapamilya, kapuso, kapatid. Nindot man ang readings kaganiha, especially the gospel. Katong last nga paragraph, no? Nindot tayo itong remind not only sa imo, kundi karatong tanan, kung ano na kamoy dalunggan, pamati kamo. Huwag idalunggan. So, kung gano'n na lang kita malinaw sa Ginoo, mahatagan tayo niya insakto nga direksyon sa atong ginabuhi. Unya, dili kanunay atong dalunggan atong gamiton, kung dili ang atong kasing-kasing. Kaya kung dalunggan, posible nga mula po sa punta sa pikas banag. No? Pero kung kasing-kasing atong gamiton, di na siya mula po sumutuhok pag na siya. No? So may nga pagkakuan sa dictionary, no? Kaya ang kuan sa nang na ay ang English sa kasing-kasing kay Hartman. So taliwala na niya kay E-A-N-R, no?
So doon ay dalunggan ang atong kasing-kasing. Bisan gali atong dalunggan, kung atong kwaon, ano ka itong itampo na ito, mapuro po sa kasing-kasing. No? So mga gabito na ito, gano'n ay atong kasing-kasing. Kunya ka ng word nga listen, kung ato na isambol, pwede na siya makaform of another nga litra that is silent. So, kanang atong pag-silent, patubangan sa Ginoo. So, dako kinakatabang kay mo na makapatubo sa atong liso sa mustasa sa atong kinabuhi. So, kanang congratulations. Salamat, Father Saturno. So, deep po tayo ang message ni Father Saturno. So, pagpamalandong, the importance of discernment. Kaya sa ito ang pag-discern, sa ito ang sa silence na ito, dala na ito malugan ng tiyong sino. So, daghan salamat sa Father Saturno. Monsignor Nathan? May gabi sa tanan. So, congratulations, Father Jonas. No? Pagpakan na ito atong celebration. Maraming karoon kay sa June, nag-celebrate ta sa 32nd anniversary ni Father the Great Ellie. Sa karoon, July, Father Jonas. Basin next month, kaya na po na itong, kasi naman? Birthday na ko. Birthday na ko. So, gwapo ni sa celebration, no? Itong i-share ni Father Jonas Ganiha sa misa, dito sa atong reflection, sa iyang journey sa pagkapari, kunya journey po niya sa simbahan, no? Ang iyang response, o part kita sa atong vocation, sa atong pagkuban. Muna nga, ako lang pong nakita ng reflection, no? Ang among kalipay ng mga pari, of course, sa among komunidad, sa mga pari. No? So, mingamot kami nga, bisag pa na lang siya rami usahay magtagbo sa mga schedules. Pero we have tried our best nga, at least, na ay tingkaon nga magkauban big, no? So, kasagaran namang magkauban nga, parang pamahaw. Pero paniyod to panihapon, mura gusahin din namin mag-uban. But we have tried our best nga we have time together. Ugma unta, mag-banding ni Ugma, no? Para magka-holding hands po ba? Pero, nagsapaw ang among schedule nga yung parish assembly sa mga workers, so hindi kami magkapan. But we will try our best also to find time, no? Kami ng mga kaparian, magkauban-uban, magka-istorya, magkapanglibak, magka-share, no? We need to do the banding also, no? That's our joy as a community sa mga pari. Wala nga, hindi pa yung sa among mga bisita po yung mga pari panahon. Atong Vicar Foreign, Father Ramer, Father Jojo, atong parochial vicar sa Bugo, no? Of course, akong mga kinamagulangan naman yung uyuan naman yung So, ang among kalipay, first of all, ang among komunidad sa mga kaparian, manangan, kamot mi nga dahil mga kaliukan sa mga pari, hindi mi mawala, no? Makauban mi sa mga kaliukan sa mga pari, kay diha po ng among kalipay, no? Pero ang lain among source of joy, mao ang inyong presensya. Mga kamo nakikuban ka namo, kamo nakikigala ka namo, no? Ni ampo, ni suporta, no? Ni usaway-usahay, kabahina sa among kalipay nga mutubo mi sa among pagkapari, no? So, usa sa mga mapait na mong kasintian, personal na kasintian, kana bitawng makontra nimo imong mga kauban sa parokya, no? Si Father kontrahan sa leader na kontra ni Father, no? So conflict, no? So that would be our source of desolation. Pero kini nga panantigom maron nga nagkausap ta, no? Nga smile ta, happy kami anak, no? Tungod kay ang inyong presensya. Muna nga sa mga bisita ni Father Jonas, salamat sa inyong pag-uban, no? Salamat sa among mga kauban din sa parokya, mga parish workers, ato silang giuban karon kay mapas mo man ta o kung sila mo ba nato, no? So kauban sila sa atong pamilya, atong mga leaders, mga kabatanunan, mga leaders sa atong parokya. Hopefully magka-deepen, magka-banding tag pag-ayo o magka-serve tag pag-ayo, no? Kaya hindi man ta pwedeng na may mga panahon nga di kita magkasinabot sa atong mga different nga mga pagbati, opinions, no, lain, pero hopefully uban sa grasya sa Ginoo magkauban ta, ginabangay ta.
Nagkasinabot ta sa pagpangalagan sa Ginoo. Hindi man ta magkasinabot sa usa sa atong mga personalidad, pero we are united in pursuing our mission, God-given mission. Una nga uban ta, murag sa karong gabi, mag-uban sa atang pagpangaon, no? Atong ambitan. Salamat sa naghatag og gitson, no? Salamat sa imong buwan, no? So, sa sunod na paminain mo. So, salamat sa itong mga bisita, sa atong mga igsoon, sa parokya, mga bisita nato from Lord's College. Nabisita mga bisita from Savior, tama? Wala pa kaabot, no? Sa atong mga tita, mga tito, so sa mga suki na doon sila, no? So, salamat sa tanan, and I think we have the reason to rejoice tonight and celebrate the wonderful evening of the celebration of Father Jonas, and his celebration is also our celebration, and we deserve to have a good meal, a good dinner. So let's get up for our prayer. Sa Espiritu Santo. Salamat Ginoo nining adlaw sa dako nga grasya nga among nalawat sa simbahan sa gasa sa pagkapari ni Father Jonas. Salamat sa sakramento sa pagkapari o salamat po sa iyang gasa, sa iyang pagtubag nining tawag sa pagkalaga. Salamat sa presensya sa matang usa. Salamat sa mga higala, mga igsoon, mga kauban diha sa simbahan. Salamat din mga pagkaon na among pag-aambigan. Nangamuyo kami Ginoo, padalangin kining mga pagkaon na among pagkalawaton. Padalangin niyo sa patanan nagaandam ini. Ihatag kanila ang dunang grasya sa ilang pagkamangihatagon o kining pagkaon among pagkalawaton, makapabaskog sa mga panglawas o makapadayon kami nga malipayon na mag-alagad kanimo diha sa buhi nga presensya, sa imong presensya sa pagkaparit ni Father Jonas. Manalangin niyo sa kanyang mga ginikanan, iyang pamilya, banay, kami halad kaniya diha sa simbahan. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Salamat sa Espiritu Santo. Amen. To